Hi mga ka-backyard, magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon may good news ako sa inyo dahil may napisa ng sisiw ang ating Wolf USL Kehen. So samahan nyo ako, tingnan natin ang kanilang mga painakay kung ano ba ang itsura, gaano ba kaganda. Pero bago ang lahat mga ka-backyard, gusto ko munang ipakita sa inyo ang aking Cornish Bantam na naglilimlim na. So ngayon, update ko sa inyo para makita nyo kung gaano kaganda at kung ilan bang itlog ang nililimliman niya ngayon sa kanyang pugaran. So ito nga pala yung kulungan sa Cornish Bantam ko mga ka-backyard. So hindi po masyadong malaki, tama-tama lang. So ganito po ang sukat niya. Tsaka nilagyan ko din ng ng lupa dito para makaapak-apak sila ng lupa. Maganda kasi pag nagbreeding tayo ng manok na mayroong lupa dito para feel pa din nila na natural ang kanilang area. At saka naglagay na din ako dito ng pagkain dahil medyo busy ako sa trabaho. Pag once bumaba ang hen ko is makakain agad siya. At saka mayroon din ditong patubigan, ayan, para ready na sa kanya kung bababa siya sa paglilimlim niya. So ayan nga pala yung Cornish Bantam natin mga ka-backyard. So ang cute niya. At saka ito yung ginawa kong paitlogan, isang karton lamang. At saka nilagyan ko nga pala nito sa taas dahil nung isinalang ko ito for breeding, pasaway kasi itong bantam na ito mga ka-backyard. Dito siya natutulog sa gabi sa taas kaya maraming ipot pag umaga. So ang ginawa ko, nilagyan ko dito ng karton sa taas para hindi na siya makaakyat. At saka ngayon successful mga ka-backyard, mayroon na siyang itlog na nililimliman. At saka check natin mga ka-backyard kung ilan yung nililimliman niya para kita ko sa inyo. So alis ka muna, tingnan natin yung yung itlog mo. So mayroon nga pala siyang 7 eggs mga ka-backyard na nilimliman ngayon. So ayan. Actually maganda po ang mga Cornish Bantam dahil good po sila for meat production. Dahil kahit maliit sila mga ka-backyard, may ibubuga naman sila pagdating sa karne. Dahil napaka-brusko po ng kanilang katawan na maganda para pang-ihaw o good na mag-ihaw tayo. So ayan, ibinalik ko na yung hen ko mga ka-backyard para magpatuloy na siya sa paglimlim. So update ko na lang kayo pag once naka-hatch na ito para makita din natin kung gaano kaganda ang kanyang mga painakay o ang kanyang mga sisiw. Tsaka nandito din yung Brahma ko mga ka-backyard, ayan. Seryoso. So mag-concentrate ka lang sa paglimlim mo at saka galingan mo para marami ka mga sisiw na ma-hatch. So ngayon mga ka-backyard, tingnan natin ang aking Wolf USL Key. So ayan, mayroon na siya mga sisiw mga ka-backyard. So kunin natin itong mga nakrak na itlog para hindi maistorbo ang paglimlim ng ating inahin. Dahil mayroon pa itong itlog mga ka-backyard hindi natapos. Ayan. So tingnan natin ang kanyang mga sisiyo na nabigay ngayon. Pero hindi ko pa ito baklasin mga ka-backyard dahil marami pang itlog na pwedeng ma-hatch. So ayan, meron pa siyang 4 na itlog nga pala ito mga ka-backyard. So ayun ang isa. Kita nyo yung isang mayroong crack. So may posibilidad pa yan na ma-hatch. Kaya ang gusto ko lang i-update sa inyo ngayon itong mga sisiyo niya. So ito kalalabas lang siguro nito dahil masyado pang matamlay. So ayan. So isa po siyang naked neck showboy. Actually mga ka-backyard, ang ang papa nito is yung white ko na naked neck showboy USL Key. So ganda po niya, naked neck siya. Ayan. So hindi po ito naked neck mga ka-backyard. So normal lang po siya. At napakaganda po niya, kitang-kita natin yung potential niya kahit bata pa siya na mabalahibo talaga yung paa niya. So ito ang kaibahan mga ka-backyard sa mga Chinese Elkie.
na mga sisiyo at USLK. So ang USLK, pag once bata pa, nakikitaan na natin ang potential sa kanilang mga paa na marami talaga mga balahibo. At kahit bata pa sila, ang kanilang balahibo is napaka fluffy na. Ayan. So sa nakikita nyo ngayon, fluffy feeder siya at saka ang crest niya is malaki. So ito yung kaibahan sa mga USLK na sisiyo and then Chinese LK mga kabakyard. So mabalahibo ang kanilang paa, mas fluffy ang kanilang feeder at develop na ang kanilang crest sa taas. So bukas ko na ito baklasin mga kabakyard para ma-hatch lahat ang kanyang mga itlog dito. At ipinakita ko lang sa inyo ang mga sisiyo nila ngayon na napakaganda at napaka-cute para may update ako sa inyo. Isa kasi itong inahin na ito mga kabakyard sa napakaganda maglimlim dito sa aking area. Pag once gusto nyo mag-alaga ng mga USLK, so huwag na kayong mag-alala mga kabakyard dahil maganda talagang maglimlim ang mga USLK hen sa kanilang mga itlog. Kaya no need na kayong gumamit ng incubator dahil maasahan ninyo sila sa paglilimlim ng kanilang mga itlog. So dito na magtatapos ang video ko mga kabakyard. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayo palagi. Don't forget to like, share and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas ko pang videos patungkol sa aking mga alaga. God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Happy farming po.